Trending ngayon ang isang congressman kung saan na habang siya nagsasalita ay naipakita ng kanyang nasasakupan kung paano nagalit dahil sa kanyang pakikisangkot sa pagpirma sa impeachment ni BP Sara. At sa kanyang galit, siya ay nag-walkout, ibinato niya ang kanyang mikropono. So panoorin natin kung paano masasabi na ito isang honorable. Kaya kayo na po ang maghuhusga kung karapat-dapat pa ba siyang ihalal. Panoorin natin ang The General's Viewpoint tungkol sa pangyayaring ito. Magandang araw mga kaibigan. Viral ngayon sa social media, pinag-uusapan ang congressman sa Dinagat Island, si Congressman Ecleo. May mga post nagsasabi na nag-walk out daw siya sa isang meeting saan nagtatalumpati siya. May tinapon niya yung mic dahil parang hindi niya nagustuhan yung sigaw ng audience o yung reaction ng mga tao dahil nagrereklamo ang mga tao bakit pumirma siya sa impeachment laban kay BP Sara. So, post lang yung nabasa ko nung una, wala akong makitang video. Hanggang itong si Sas Ruganto Sasot, nag-post din siya. Sabi niya, may balita na nag-walk out si Congressman Ecleo sa Dinagat Island dahil sa reklamo ng kanyang mga constituents. Bakit pinirmahan niya ang impeachment laban kay BP Sara? Please send me the link. Yun. May nagpadala kay Sas Ruganto Sasot. Kaya ito, i-share ko rin sa iyo. Ibinibida niya yung accomplishment niya. Mamaya, bigla na lang niyang itinapon yung mic. I don't know kung anong nakita niya doon sa audience. Baka may mga placard pa o anong actuation. Itinapon talaga ang mic. Umalis. Mamaya, ang mga tao sumigaw, sign pa more. Sign. Sige, perma pa kayo. Perma. Grabe. Bumubuhos ang galit ng mga tao sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint. Ito, pakinggan natin si Congressman Ecleo ng Dinagat Island. Ito sa Surigao, dating partito ng Surigao Norte. And to build our homes stronger. Sa atong pagbarog, ug may undang sa trabaho, mayroong panahon ang Republic Act 12032 nga nagbuhat sa atong kaugalingon na korte dinhi sa Dinagat. Thank you so much to our member of House of Representative candidate or aspirant, member of House of Representative, and also to our aspirant for the provincial vice governor, Honorable Becca D. Iglesias. The aspirant, Honorable Sign pa more. Ulitin natin ha. and also to our aspirant for the provincial vice governor, Honorable Becca D. Iglesias. Grabe. Di ba ang tawag sa kanila honorable? Nasa public gathering ka, congressman ka, ano ba yung pagtapon ng mic? Gawain ba yan ng isang honorable? Grabe rin ang kuwan ng mga tao, yung galit, o yung pagka-dismaya. Perma! Sige, perma pa kayo. Kanina lang, napanood ko yung another post ni Sas Ruganto Sasot sa Singapore naman ito.
nandun, nagbakasyon siguro si Senator Jinggoy Estrada. Pasok sa isang mall. Nako, hinarangan siya ng mga libo-libong OFWs doon. Ang karamihan pala, mga maka-Duterte. Na-fired up ng ating mga OFWs dahil balitado ang inimpeach nila si VP Sara. Ayun, sigaw ng mga tao doon. Nandun si Senator Jinggoy. Duterte, Duterte, Duterte. Tapos, Marcos resign, Marcos resign. Yun na. Talagang parang, ang mga tao ngayon, parang bulkan na. Hindi pa naman sumabog. Kailan lumalabas na yung mga usok. May signs of eruption na. Ganun na po, parang nangyari, parang nagiging social volcano na ang sambayan ng Pilipinas dahil itong ginawa nilang pag-impeach kay VP Sara Duterte. Marami ng mga kongresista na kanya-kanyang paliwanag bakit sila pumirma. Kanya-kanyang paliwanag. May nagpapaliwanag na dahil daw para makakuha sila ng pundo sa kanilang distrito. Kanya-kanyang paliwanag at wala pa rin ang taong bayan, hindi pa rin makontento sa kanilang mga paliwanag. At ito na yung pinaka masaklap na pangyayari, yung isang kongresista na itapon na lang niya yung mic dahil hindi niya nagustuhan yung actuation ng audience niya. Tapos sign pa more, sige, perma pa kayo ng perma. So kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Okay? So, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga vlogs. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyo, at ang ating income sa channel na ito ay tinutulong natin sa kapuspalad nating mga katutubong talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng sarili nilang bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Namimigay din tayo ng livelihood assistance sa kanila. Tinutulungan natin sila pagpananim ng lakatan na saging, libre ang seedlings, libre ang abono, pati technology tinuturuan natin sila para makabangon sila sa kahirapan at makatindig sa kanilang sariling paa. Okay.